Hi guys! Good afternoon. Ayan. Ako lang mag-isa dito sa boarding house ko. So, makakapag chika-chika ko ng Very Light Charis. Ganun. Ayan. Gusto ko lang ilabas yung nararamdaman ko ngayon kasi hindi ko alam na dadating ako sa punto na to. Ayun. Ano ba? Hindi ko alam kung paano ko umpisa. Oh my God. Galing akong probinsya sa Mindoro, actually. Mindoro Occidental. And then, nagsubok ako na mag-apply dito sa Laguna, lumuwas para makapagtrabaho sa mga company, factory, ganyan. Kasi guys, sa Mindoro, ang more on trabaho doon, sa sales lady, ganyan. Iba kasi pag nandito ka sa Laguna, marami kang mapapasukan ng mga factory, experience na rin kung gusto mong makapag-apply sa abroad, ganyan. Actually, wala naman talaga sa isip ko yung mag-abroad kasi natatakot ako na baka kung ano mangyari sa akin doon, ganyan. And then, dumating ako sa point na andito na ako sa Laguna, nakakapagtrabaho na ako. Naisip ko noon, ay ganun lang pala yung magtrabaho. Kailangan pala matatag ka, matapang ka, desidido ka, porsigido ka talaga sa trabaho mo, ganyan. Ayun, hanggang sa magkatrabaho, may endo, ganyan, another apply na naman, ganyan. Ang dami namang option dito kung ano yung gusto mong applyan. And then, habang nagtatrabaho ako, nag-asikaso ako guys ng requirements ko, nag-start ako sa passport, mga valid IDs ko, NBI, ganyan, yung mga na kailangan. And then, sa totoo lang guys, nag-aral ako ng Korean language sa KLC. Actually, nag-enroll ako 10K. 10K yung binayad ko. 10K ba? 7 or 8. Ganyan, basta. Kulang 10,000. Ayun, naisip ko naman kasi na what if mag-Korea ako? Kasi naaano ako dun sa mga nakikita ko sa newsfeed ko ng mga post nila na nasa Korea, ang laki ng sahod, tapos yung back pay nila after 3 years contract nila, back pay nila 1 million, 1.5, ganyan. Para naengganyo ako. Tapos yun, nung huli na, nung nakagraduate na ako, actually hindi talaga ako natuto ko magbasa, magsulat, kaya lang more on vocabulary kasi talaga. Kailangan mo talagang memorize ng mga vocabs nila, ganyan. Tapos, dumating ako sa punto na parang nawalan ako ng gana kasi mag-e-exam ka pa, tapos kailangan mong maipasa yon. Actually, wala naman silang discrimination. Di, kailangan, pwede doon yung kahit hindi ka nakatapos ng elementary, basta mapasa mo yung exam nila, actually. Ayun, hanggang sa, yung pinsan ko kasi nasa Taiwan. So, yung araw-araw niyang buhay doon, nakikita ko nagpo-post siya. Parang naengganyo ako sa kanya, tapos nakakapagpadala na siya sa magulang niya, ganun. Ayun, nag-try ako ng mga agency na in-applyan ko. Naku guys, sobra talaga yung naranasan ko. Aalis ako, tatrabaho ako ng gabi, kaya gabi ang trabaho ko. Paglabas ko ng madaling araw, doon ako nagpapalit nagpapalit ako ng damit sa company. May baon na ako nung pumasok ako. Diretso ako ng Manila, ganyan. Tapos wala ka pang kain, naaabutan ka pa ng gabi na. Minsan nakakauwi ako guys. Imagine nyo, naalis ako ng boarding house ko, o oo, 4 a.m. or na yun, pinaka late na yun, 4 a.m. Makakauwi ako minsan dahil lang sa pag-a-apply ko, makakauwi ako minsan 6 na ng hapon or 7, depende sa traffic. So kailangan lang talaga ng mahabang pasensya sa pag-a-apply, tsaka tsaga lang. Ayun, gusto ko lang i-update na kaya ako busy kasi nga nag-apply po ako. So abangan na lang natin yung mga susunod kasi malay nyo, bigay na sa akin ni God. Kaya nga, lagi ako nagpe-pray na, Lord, sana sa 2024, ako naman yung makaranas na medyo magandang buhay at may bigay ko rin naman yung ng pamilya ko, ganun. Yun lang guys. Thank you. Bye!